Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 671. Malalim ang elemento ng hangin, bagyo ng kamatayan. Kumikislap ang mga mata ni Yesuan nang lumitaw ang hindi mabilang na mga wind blades. Hindi lamang iyon, ngunit ang bawang sword ay nabasag din. Sa lahat ng uri ng mga pagpapahusay, lumipad ito. Ang bagyo ng kamatayan, 10,000 kidlat, at nagngangalit na apoy ay nagsusunog sa langit. Ang tatlong malalim na ito ay napakalakas. Bagamat si Yesuan ay isang level 7 king lamang, ang paggamit ng Deathstorm sa dual space ay higit na nagbabanta. Bumaba ang mukha ni Wild Reverend at ng tatlo pa. Ginamit nila ang lahat ng kanilang mga kakayahan upang hamarang, ngunit ang kanilang bilis ay lubhang nabawasan. Ipagtanggol lang nila, gayunpaman, hindi dapat kalimutan ng isa na hindi lamang ang mga wind blades ang umaatake. Mayroon ding 8 iba pang talam. Throbbing Pulse of the Earth, 32 layers. Fang, 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 fang. Ang mga blades ay patuloy na nabasag sa depensa ng 4. Sa oras na huminto ang Deathstorm, 2 figure ang nahulog na mula sa langit. Ang kanilang mga interspatial ring ay lumipad patungo kay Yesuan. Sa 4, tanging ang Wild Reverend at ang iba pang metal-attributed level 9 king ang nakaligtas. Hindi pa rin sapat ang lakas nito. Ngumisi si Yesuan nang mahuli niya ang 2 interspatial ring. Ito ay talagang hindi sapat na malakas noon, ngunit ngayon, ito ay sapat na. Ding! Nakalusot ang host. Level 8 king na ngayon ang host. Ngayon, si Yesuan ay maaaring ituring na isang tunay na walang kapantay na hari. Bilang level 7 king, nagawa niyang hamunin ang 5 level 9 kings ng mag-isa at napatay pa ang 3 sa kanila. Ngayong level 8 king na siya, makakaligtas pa kaya si Wild Reverend at ang isa pang level 9 king. Naramdaman ni Wild Reverend na biglang lumawak ang domain ni Yesuan. Namumula ang kanyang mukha habang nakatayo doon na hindi gumagalaw. Ang nagwagi ay kukuha ng lahat. Ang Wild Sovereign ay mahinahong inilabas ang mga salitang ito. Good, you're a formidable character. Tutuperin ko ang wish mo. Ang mga mata ni Yesuan ay kumislap habang ang isang wind blade ay lumipad patungo sa Wild Reverend, na pinutol ang kanyang ulo. 4 sa 5 level 9 kings ay patay na. Ang huling metal-attributed level 9 king ay biglang natakot. Nagmamadali niyang sinabi, spare me. Kung mas malakas ang isa, mas natatakot ang isa sa kamatayan. Nagsumikap siya ng husto para maging level 9 king. Hindi siya papayag na mamatay ng ganito. Kung ikukumpara sa kanyang buhay, ano ang dignidad? I'm sorry, kung hindi ka mamatay, hindi ako mapakali. Si Yesuan ay natapos na magsalita ng mahinahon. Sa susunod na sandali, ang level 9 king tier na ito ay pinatay ng kanyang sword shattering the stars. Napakalaki ng mapanirang kapangyarihan ng isang king sa ika-9 na baitang. Hindi niya maiiwan ang gayong bituin sa chaotic astral ocean. Sa makatuwid, ang taong ito ay kailangang mamatay. Bumagsak ang lahat ng 5 hari sa ika-9 na baitang. Tapos na ang laban. Half, gaya ng inaasahan, hindi siya nakalusot sa ika-9 na baitang. Nakahinga ng maluwag si Yesuan. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban. Pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang 12-dosenang Battle Emperors at Mad Sovereigns ng sabay. Ang 5 9th grade kings ay talagang wala. Nang makitang sunod-sunod na bumagsak ang 5 hari sa kamay ni Yesuan, ang 3 grupo ng mga pirata ay nabigla kaya nagpatira pa sila sa lupa. Sa oras na ito, ganap na tahimik ang 3 kampo. Tumingin si Yesuan sa malayo at mabilis na lumipad. Ngayong patay na ang Battle Emperor at ang Mad Celestial, maliligtas ang mga magpapasakop. Sigaw ni Yesuan sa mga eksperto ng War Emperor Pirates at ng Quangzhou Pirates. Pagkatapos ng 1 segundo ng katahimikan, sabay-sabay silang sumigaw, nagsusumite kami. Dahil sa malakas at malinaw na boses na iyon, gamaan ang pakiramdam ni Yesuan, na parabang isang malaking bato ang inalis sa kanyang puso. Siya na ngayon ang pinakamalakas na tao sa chaotic astral ocean. Kung gugustuhin niya, tiyak na mapag-iisa niya ang chaotic astral ocean.
Siyempre, hindi kasama dito ang Mysterious Mountain Man. Gayunpaman, hindi niya nais na maging isang pinuno ng pirata. Ang kanyang layunin ay hindi kasing simple ng pagiging isang Void God Realm King. Pagkatapos noon ay damapo ang kanyang tingin kay Empress. Ang kanyang tingin ay naging sanhi ng panginginig ng buong Empress. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasalakayin. Sabi ni Yezuan, kung gugustuhin niya, walang sinuman sa mga taong naruroon ang makakatakas sa kanyang pagtugis. Gayunpaman, hindi sasalakayin ni Yezuan ang Empress dahil kamag-anak siya ni Guan Yulan. Bukod dito, kailangan pang magtanong ni Guan Yulan kung maaari niyang mabawi ang kanyang mga alaala. Ngayon, gusto kong makipag-deal sa iyo. Biglang sumulyap si Yezuan kay Guan Yulan at sinabing, magkaibigan kami ni Yulan. Kilala ko siya bago mo siya dinala sa Chaotic Astral Ocean. Hanggat mababawi mo ang kanyang mga alaala, ikaw ang tanging Panginoon ng Chaotic Astral Ocean. Panipi, natigilan si Empress. Si Yezuan ay mula rin sa kontinente ng Tianshui. Paano ito naging posible? Ikaw, nagulat ang Empress kaya hindi siya makapagsalita. Dapat gusto mong pag-isahin ang Chaotic Astral Ocean, tama ba? Hindi mo ba nahanap si Yulan dahil gusto mo siyang sanayin na maging isang Void God Realm Great Emperor at pag-isahin ang Chaotic Astral Ocean? Tanong ni Yezuan. Sa katunayan, iyon ang gusto ng Empress. Hanggat kaya niyang sanayin ang isang Void God Realm Great Emperor, maaari niyang pag-isahin ang Chaotic Astral Ocean. Gayunpaman, hindi na kailangang maghintay hanggang noon. Okay, agad namang pumayag ang Empress. Ang pinakamahusay na paraan upang linangin ang walang puso na daw ay burahin ang mga alaala ng isang tao at magsimula sa simula. Sa katunayan, maraming mga batang babae ang tulad ni Guan Yulan, ngunit ang kanilang mga talento ay mas masahol pa kaysa kay Guan Yulan. Kaya naman gustong sanayin ng Empress si Guan Yulan bilang kahalili niya. Ngayon, sa relasyong ito kay Yezuan, maaaring pag-isahin ng Empress ang Chaotic Astral Ocean at matupad ang kanyang hiling. Pagkatapos, hindi na kailangang linangin ni Guan Yulan ang walang pusong Dao. Nang matapos magsalita ang Empress, ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ni Guan Yulan. Napaungol si Guan Yulan sa sakit at pumikit. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay may pagbabago sa kanyang mga mata. Yezuan, tiningnan ni Guan Yulan ang puting figure sa kanyang harapan at mahinang bamulong. Sa wakas naka-recover din. Tuwang-tuwa si Yezuan. Gaya ng inaasahan, hindi nabura ang mga alaala niya. Sa halip, sila ay tinatakan. Ngayon, sa wakas ay na-unlock na ito. Yezuan, matapos mabawi ang kanyang mga alaala, itinapon ni Guan Yulan ang kanyang sarili sa mga bisig ni Yezuan. 7 taon. 7 taon na ang lumipas mula noong araw na iyon. Niyakap ni Yezuan si Guan Yulan ng mahigpit at tinapik ang likod nito. Sa 7 taon na ito, iniisip niya si Guan Yulan, ngunit wala siyang magawa. Bagamat mayroon na siyang kasintahan, sa mundong ito, kahit isang ordinaryong mandirigma ay maaaring magkaroon ng maraming asawa. Sina Zhan Huang at Kuang Zun ay parehong may 5 o 6 na asawa. Gusto nilang lahat na maging matatag ang kanilang mga pamilya, kaya ang 2 asawa ay wala. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na ng Empress at ng iba pa kung bakit gustong tumulong ni Yezuan. Napakaswerte ng Empress. 7 taon na ang nakalipas, inilayo niya si Guan Yulan kay Yezuan, ngunit hindi binawian ng buhay ni Yezuan. Napakabait niya noon. Yulan, simula ngayon, ikaw na ang Empress. Sabi ng magandang babae sa likod ni Guan Yulan. Nanginginig si Guan Yulan at tumalikod. Ina, ikaw. Kabanata 672. Pagkatapos, sumulyap siya kay Yezuan. Si Yezuan ay grade 7 king lamang noon, ngunit nagawa niyang pumatay ng 3 grade 9 kings. Ngayon na siya ay isang grade 8 king, siya ay hindi matatalo sa ilalim ng mahusay na antas ng emperador. Sa gayong talento, tiyak na makakalusot siya sa walang laman na kaharian ng mga espiritu. Kung pinakasalan niya si Guan Yulan, hindi ba siya ang biyenan ni Yezuan? Ang pagkakaroon ng manugang na lalaki sa walang laman na kaharian ng mga espiritu ay mas kahanga-hanga kaysa sa pag-iisa sa Chaotic Astral Ocean. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga eksperto ng 3 grupo ng pirata ay lumuhad at sabay-sabay na nagsabi, pagbati, Empress. Empress, Guan Yulan.
Matapos ang pagbagsak ni Huangzhun at Zhang Huang, ang Empress ang naging tanging Panginoon ng Chaotic Astral Ocean. Gayunpaman, ang kasalukuyang Empress ay ibang tao sa dati. Namana ni Guan Yulan ang posisyon ng Empress at naging Empress ng Chaotic Astral Ocean. Ang mga teritoryo ng Huangzhun at Zhang Huang ay pinagsama sa teritoryo ng Empress. Hindi inaasahan ni Ye Zuan na ang Chaotic Astral Ocean, na libu-libong taon nang nasa kaguluhan, ay magkakaisa balang araw. Bukod dito, ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ngayong si Guan Yulan na ang Empress, wala nang mga hadlang sa ruta ng Battle King Palace. Sa sandaling iyon, naghanda si Ye Zuan na sabihin ito kay Song Suijing at sa iba pa. Noong una silang dumating sa Blood Rock Continent, sinabi ni Song Suijing na sumang-ayon siya na maaaring magkaroon ng ibang babae si Ye Zuan, ngunit hindi masyadong marami. Sa makatuwid, wala siyang anumang pagtutol. Pagkatapos ng lahat, mayroong dalawang kapatid sa Great Song Dynasty at isa sa Deep Sea Dragon Palace. Ngayon, kinuha na rin niya si Lan Yu. May 4 sa kabuuan. Si Ye Zuan, kasama siya, ay mayroon lamang 2. Saan sila makakahanap ng ganoong tapat na lalaki? Gayunpaman, nang dinala ni Ye Zuan si Guan Yulan sa isla ng Shantian, sinabi sa kanya ni Lan Yu ang isang balita. Ang puso ng dakilang emperador ay lumitaw. Hindi, dapat sabihin na ito ay nawala. Lungsod ng Shantian. Anong nangyari? Hindi maiwasang magtanong ni Ye Zuan. Noon, pinagsama ng 3 palasyo ng hari ang 3 mapa ng puso ng dakilang emperador at hinulaan ang lokasyon ng pagkamatay ng dakilang emperador. Ang lokasyong ito ay orihinal na kabilang sa Eastern Continent, ngunit ngayon ito ay kabilang sa Great Wilderness. Nagkasundo na ang 3 palasyo ng hari na hanapin ang bangkay ng dakilang emperador at pag-aralan ito ng magkasama, sagot ni Lan Yu. At pagkatapos, kumunat ang noo ni Ye Zuan. Pagkatapos, ang bangkay ng dakilang emperador ay kinuha ng isang misteryosong eksperto. Agad siyang hinabol ng Palace Master Situ, ngunit walang balita, sagot ng dakilang elder na si Shi Yonghao. Isang mahiwagang eksperto, tumaas ang isang kilay ni Ye Zuan at sinabing, maaaring ang mahiwagang ekspertong ito ay mula sa Yao Clan. Nandoon ako noong mga panahong iyon. Napakalakas ng mahiwagang ekspertong iyon. Kahit level 6 king siya, higit sa lahat, may naiwan pa ring bakas ng kalooban ng dakilang emperador sa bangkay ng dakilang emperador. Sai, masyado kaming pabaya, bamantong hininga si Shi Yonghao. Ang kalooban ng dakilang emperador. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan sa pagkalito. Si Lan Yu, na nasa gilid, ay nagmamadaling nagsabi, ang bangkay ng Demonic Beast Race Emperor ay naglalaman pa rin ng natitirang kalooban ng Demonic Beast Race Emperor. Kung makukuha ito ng isang ordinaryong hari, mabilis niya itong mauunawaan. Baka makalusot pa siya sa Void God Realm Emperor Realm. Ano? Direktang pumasok siya sa Void God Realm Great Emperor. Nagulat si Ye Zuan. Kung ang mahiwagang ekspertong iyon ay mula sa Yao Clan, kung gayon ang Yao Clan ay hindi ba magkakaroon ng isa pang Void God Realm Great Emperor? Hindi lang natin alam kung sino ang misteryosong ekspertong iyon. Lumabas na ang Palace Master Situ para mag-imbestiga, ngunit walang balita, dagdag ni Shi Yonghao. Kung gayon, pupunta rin ako. Nakalusot na ako sa level 8 King Realm. Ang lakas ko ay hindi mas mahina kaysa sa Palace Master Situ. Nagkusa si Ye Zuan na magbitiw. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Sa loob lamang ng ilang buwan, nakapasok na si Ye Zuan sa level 8 King Realm. Hinayla ni Ye Zuan si Guan Yulan at sinabing, ngayong napatay ko na sina Huangzhun at Zhang Huang, siya na ang bagong Great Empress. Ang Chaotic Astral Ocean ay maituturing na pinag-isa. Great Elder, maaari kang pumunta at pumili ng ruta. His, nalanghap ng lahat ang malamig na hangin. Sina Huangzhun at Zhang Huang, 2 level 9 kings, ay pinatay ni Ye Zuan. Ang dalagang ito, na 25 taong gulang lamang, ay ang bagong Great Empress. Nablangko ang isip ng lahat. Hindi nila maisip kung ano ang nangyari nitong mga nakaraang buwan. Pagkatapos magsalita ni Ye Zuan, hinayla niya si Song Suijing at bamulong ng ilang salita sa kanya. Nakapasok na rin si Song Suijing sa antas 4 na King Realm, ngunit malayo pa rin siya sa Guan Yulan.
Ang kasalukuyang layunin ni Yezuan ay alagaan si Song Suijing bilang isang dakilang empress at pamunuan ng Chaotic Astral Ocean kasama si Guan Yulan. Natigilan si Song Suijing nang marinig niya ang bulong ni Yezuan. Tahimik siyang tumango. Matagal na niyang narinig ang tungkol kay Guan Yulan mula kay Yezuan. Hindi niya inaasahan na ang Great Empress na nasa harapan niya ay si Guan Yulan. Yulan, bahala ka dito. Babalik ako sa Eastern Continent para tingnan. Sabi ni Yezuan kay Guan Yulan. Okay, tumango si Guan Yulan. Siya ay lubos na may kakayahan. Kapag muling dumating si Yezuan sa Chaotic Astral Ocean, magagawa niyang pangalagaan ang lahat at magbukas ng landas. Pagkatapos nito, direktang umalis si Yezuan sa isla ng Shantian at lumipad patungo sa Eastern Continent. Ilang buwan na ang nakalipas mula noong dumating siya sa Chaotic Astral Ocean. Pagdating niya, level 3 king lang siya. Noong umalis siya, level 8 king na siya. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay hindi magagapi sa mga Void God Realm Kings. Misteryosong eksperto, ang kalooban ng dakilang emperador. Isa na akong level 8 king. Kung muli akong makalusot, magiging level 9 king na ako. Kapag dumating ang panahong iyon, hindi ko alam kung ano ang kailangan ko para maging isang dakilang emperador. Baka ito na ang kalooban ng dakilang emperador na ito. Naisip ni Yezuan sa kanyang sarili habang nagmamadali siyang pumunta. Binilisan niya ang sukdulan at nakarating siya sa Eastern Continent sa loob lamang ng isang araw. Pagkatapos, mabilis siyang bumalik sa Warlord Palace at natagpuan si Lan Yao. Bagamat isang araw lang ang ginugol niya para magmadaling bumalik, mahigit kalahating buwan na ang nakalipas mula noong kinuha ng mahiwagang eksperto ang puso ng dakilang emperador. Palace Master, ano ang sitwasyon ngayon? Nag-aalalang tanong ni Yezuan. Yezuan, bumalik ka na. Nagulat si Lan Yao nang makita niya si Yezuan. Alam niyang hindi na natatakot si Yezuan sa Jiang family dahil nang ahas siyang bumalik mula sa Chaotic Astral Ocean. Deputy Palace Master, nabalitaan ko na ang nangyari. May balita ba tungkol sa bangkay ng Monster Race Great Emperor? Mabilis na tanong ni Yezuan. Ang kalooban ng dakilang emperador ay napakahalaga sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama na si Ye Chong ay natigil sa level 9 King Realm. Kung makukuha niya ang bangkay ng Monster Race Great Emperor, maaaring makalusot siya sa Void God Realm. Oo, nagpadala lang ng mensahe ang Sword God Palace. Tumango si Lan Yao at kumuha ng portrait. Ito ang larawan ng mahiwagang eksperto. Nakatakas daw siya sa ilang. Kinuha ni Yezuan ang larawan at nagulat siya. Kilala niya ang taong ito. Kabanata 673. Yezuan, nakita mo na ba siya dati? Nagmamadaling tanong ni Lan Yao nang makita niya ang kakaibang ekspresyon ni Yezuan. Oo, siya ang dakilang elder ng ika-9 na sangay. Nakipagsabuatan siya sa Beast Clan at ninakaw ang Heart of the Heavenly Dragon mula sa atin. Tumango si Yezuan. Nagulat si Lan Yao nang marinig niya ito. Paano naging siya? Ang dakilang elder ng ika-9 na sangay ay nasa Empty God Realm lamang. Kahit na nakawin niya ang Heart of the Heavenly Dragon, imposible para sa kanya na maging napakalakas sa ganoong maikling panahon. Sandali lang. Nag-aaway kami ni Jiang Tianjin para sa Void God Realm Heavenly Dragon Corpse. Nakita na ito ng Palace Master. Napakataas ng level ng bangkay na ito. At least level 6 King, biglang sabi ni Lan Yao. Level 6 King. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Tila napakaswerte ng elder ng ika-9 na sangay na nakakita ng napakalakas na bangkay. Pagkatapos, ang puso ng makalangit na dragon. Kaming mga tao ay walang masyadong alam tungkol sa Beast Clan. Bagamat hindi niya maintindihan ang ultimacy pagkatapos kunin ang Heart of the Heavenly Dragon, ang kanyang pangangatawan ay maaaring lubos na mapabuti. Ang balita mula sa Sword God Palace ay nagsabi rin na siya ay may napakalakas na pangangatawan. Tila gumamit siya ng isang espesyal na paraan upang maging napakalakas, sabi ni Lan Yao sa realisasyon. Ang isang level 6 king ay hindi nararapat na banggitin kay Yezuan. Gayunpaman, pagkatapos makuha ng dakilang elder ng ika-9 na sangay ang bangkay ng Empty God Realm Emperor, hindi ito kilala. Ngayong nakuha na niya ang bangkay ng Empty God Realm Emperor, ang kanyang lakas ay tiyak na tataas ng husto.
Deputy Palace Master, ang Heavenly Dragon Corpse ba mula sa Beast Clan o isang ordinaryong Empty God Realm Beast? Tanong muli ni Yezuan. Ito ay mula sa Beast Clan. Sagot ni Lan Yao. Kung ito ang puso ng Beast Clan, hindi ito maaaring gawing puso ng Heavenly Dragon. Dapat ay gumamit siya ng ibang paraan para maging makapangyarihan. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, dalawang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Napabulalas siya, naku, ngayong nakuha na niya ang bangkay ng Beast Clan Emperor, ang kanyang lakas. Pagkatapos ng paalala ni Yezuan, natauhan si Lan Yao. Ang dakilang elder ng ikasyam na sangay ay naging napakalakas matapos makuha ang puso ng Beast Clan. Ngayong nakuha na niya ang bangkay ng Monster Race Great Emperor, gaano kaya siya kalakas? Ang pinakamahalaga, ang halimaw na lahi ng dakilang emperador ay nananatili pa rin sa loob ng bangkay. Yezuan, mas mabuti kung hindi ka pupunta. Alam na ng Sword God's Palace ang bagay na ito. Haharapin nila ito, paalala ni Lan Yao. Deputy Hall Master, huwag mag-alala. Ang lakas ko ngayon ay hindi mas mahina kaysa sa Hall Master Sito, nagmamadaling sabi ni Yezuan. Sinabi niya ito sa mas mataktikang paraan. Kung lalaban siya sa Situ Aotian, siguradong mananalo siya. Ito, muling nanginig ang puso ni Lan Yao. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinabi niya, ang Sword God Palace ay nagpadala na ng isang pangkat sa kailaliman ng kaparangan. Ilan ang mga eksperto doon sa Wasteland? Tanong ni Yezuan. Ang Monster Tribe ng Great Wilderness ay mas malakas kaysa sa 3 bulwagan na pinagsama. Ang kasunduan sa pagitan ng Sword God Palace at ng Monster Tribe ng Great Wilderness ay nagsasaad na ang Monster Kings ng Great Wilderness ay hindi pinapayagang umalis sa Great Wilderness. Hindi rin pinapayagan ng Sword God Palace na makapasok ang Great Emperor sa Great Wilderness, paliwanag ni Lan Yao. Mayroon bang mga dakilang emperador ng tribo ng halimaw sa Great Wilderness? Tanong muli ni Yezuan. Hindi ako sigurado tungkol dito. Ngunit sigurado akong may isang eksperto na mas makapangyarihan kaysa sa Empty God Realm Great Emperor. Noon, ang Sword God Palace ay nakipagkasundo sa kanya, mataimtim na sinabi ni Lan Yao. Hindi napigilan ni Yezuan na mapabuntong hininga pagkatapos marinig ito. Gulat na tanong niya, mayroon ba talagang eksperto na nalampasan ang Empty God Realm? Hindi ba ito ay isang alamat? Panipi. Iniisip ng mundo na ito ay isang alamat, ngunit hindi. Nakita siya ng mga nakatatanda sa Sword God Palace ng kanilang mga mata. Kung hindi, ang Sword God Palace ay papasok at lipulin ang Monster Tribe ng Great Wilderness. Umiling si Lan Yao. Natigilan si Yezuan, isang eksperto na nalampasan ng Empty God Realm Great Emperor. Anong kaharian siya? Tanong ni Yezuan. Hindi ako sigurado, ngunit napakalakas niya. At saka, mukhang tao siya, hindi tribo ng halimaw, isiniwalat ni Lan Yao ang isa pang lihim. Isang tao, hindi isang monster tribe. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Dahil siya ay tao, bakit niya tinutulungan ang monster tribe ng Great Wilderness? Ang ganitong bagay ay hindi niya alam. Sige, Deputy Palace Master, pupunta agad ako sa kailaliman ng Great Wilderness. Tumango si Yezuan at umalis kaagad sa Warlord Hall. Kung maaari, gusto niyang makuha ang bangkay ng Monster Tribe Great Emperor. Kung magagamit niya ito, siya mismo ay magiging isang dakilang emperador. Kung hindi ito kailangan ng devouring system, ibibigay niya ito kay Ye Chong. Pagkatapos umalis sa Warlord Hall, dumiretso si Yezuan sa Great Wilderness. Wala pang isang araw, nakarating na siya sa Great Wilderness. Dumaan siya sa labas at panloob na mga rehiyon ng Great Wilderness at nakarating sa kailaliman ng Great Wilderness. Maging ang Sword God Palace ay hindi pa naggalugad sa kailaliman ng Great Wilderness. Ang halimaw na tribo ng Great Wilderness ay tinatakot ng Sword God Palace. Maaaring mayroong Empty God Realm Great Emperor, kaya hindi ko mapabayaan ang aking pagbabantay. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang papasok siya sa kailaliman ng Great Wilderness. Ang kailaliman ng Great Wilderness ay isang hindi kilalang lugar. Nagsimulang gumala si Yezuan sa kailaliman ng Great Wilderness. Napakabilis ng kanyang bilis. Paminsan-minsan, makakatagpo siya ng ilang Void God Beasts, ngunit lahat sila ay pinatay niya.
Gayunpaman, ang kalawakan ng Great Wilderness ay lumampas sa kanyang inaasahan. 3 araw siyang naglakbay sa isang tuwid na linya, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang wakas. Inabot siya ng wala pang kalahating araw upang pumunta mula sa mga panlabas na rehiyon patungo sa kailaliman ng Great Wilderness. Hindi kaya ang laki nitong malaking kaparangan ay mas malaki pa sa Chaotic Astral Sea? Nag-isip sandali si Yezuan bago ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap. Ang tanging palatandaan niya ay ang kalaliman ng Great Wilderness. Gayunpaman, nakarating na siya sa kailaliman ng Great Wilderness, ngunit wala siyang nakitang monster tribe o tao. Gayunpaman, sa ika-4 na araw pagkatapos niyang pumasok sa Great Wilderness, sa wakas ay nakita niya ang ilang tao, Dagandong. Ang kaguluhan sa di kalayuan ay nakakuha ng atensyon ni Yezuan. It's quite a commotion, parang big-scale group battle. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan at mabilis siyang lumipad. Pagdating niya, nakita niya ang 12 ng mga figure na kumukubkob sa ilang tao. 12 ng mataas na antas ng Monster Tribe Kings ang kumukubkob sa 6 na tao. Lumingalinga si Yezuan at nalaman na ang Situ Aotian ay kabilang sa 6 na Monster Tribe Kings. Mabilis niyang pinalaki ang mga ito. Sa 12 ng Monster Tribe Kings, mayroong 9 na level 9 Monster Tribe Kings, higit sa 10 level 8 Monster Tribe Kings, at ang iba pa ay level 7 Monster Tribe Kings. F***6 Ito ba ang buong lakas ng labanan ng Monster Tribe? Nagulat si Yezuan. Ang Chaotic Astral Ocean ay tila may ganito lamang na lakas sa pakikipaglaban. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang Great Wilderness. Sa sandaling ito, biglang lumingon si Yezuan sa paligid at nakakita ng isang figure na 10,000 metro ang layo mula sa larangan ng digmaan. Ito ay ang Grand Elder ng 9th Hall ng Warlord Hall, si Qin Huaisheng. Nakasuot ng itim si Qin Huaisheng at katulad ng dati. Sa sandaling ito, napansin din niya si Yezuan. Mayroon tayong isa pang bisita, sabi ni Liao. Kabanata 674. Kinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata at lumingon. Nang makita niyang hindi na makatagal si Situ Aotian at ang 5 pa, mabilis siyang sumugod. Para naman kay Qin Huaisheng, tumingin siya kay Yezuan at hindi kumibo. Galing ka lang sa Monster Tribe. Mamatay ka. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Kung papatayin niya ang mga demonyong ito, natural na tataas ang kanyang cultivation sa ika-9 na antas ng King Realm. Gravity Space, Wind Space. Mabilis na nakulong ni Yezuan ang mas mahihinang hari ng Monster Tribe. Sa sumunod na sandali, umihip ang malakas na hangin sa Dual Space. Huff-huff, bagyo ng kamatayan. Bagamat ang mga hari ng Monster Tribe na ito ay may matitibay na pangangatawan, sila ay walang halaga kumpara kay Yezuan noong si Quang-Zun at ang War Emperor ay namatay. Sa isang kisap mata, mahigit 30 hari ng Monster Tribe ang napatay. Lumipad ang kanilang interspatial rings patungo kay Yezuan. Ano, si Situ Aotian at ang iba pang 5 hari, ang mga hari ng Monster Tribe, at si Qin Huaisheng ay nagulat lahat. Gaano kataas ang cultivation realm ni Yezuan para makapatay ng napakaraming hari sa isang hit? How dare you kill our Monster Tribe members? You are courting death. Ang mga mata ng Grand Elder ay kumislap habang siya ay nagmamadaling lumapit kay Yezuan. Mula nang makita niya si Qin Huaisheng, nahulaan na ni Yezuan na si Qin Huaisheng lang ang nanunood mula sa gilid. Dahil napakaraming miyembro ng Monster Tribe ang nakapaligid sa Situ Aotian at sa iba pang 5 hari, malamang na nagsumite sila kay Qin Huaisheng. Ang lakas lamang ang makapagpapasuko sa kanya ng mga hari ng 9 na major Monster Tribes. Sa makatuwid, si Qin Huaisheng ay malamang na naging isang dakilang emperador. Lamon, mabilis na nilamon ni Yezuan ang interspatial rings. Sa kasamaang palad, hindi siya naging grade 9 na king dahil dito. Sa sandaling ito, sumugod na si Qin Huaisheng. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Yezuan ang isang malakas na puwersa na yumanig sa kanyang isipan at nagtulak sa kanya na umatras. Ang pakiramdam na ito ay halos kapareho noong lumitaw si Wu Xiang sa labas ng King of Weapons Hall. Mahusay na layunin ng emperador. Naku, talagang nakalusot si Qin Huaisheng sa Empty God Realm. Ang ekspresyon ni Yezuan ay lubhang nagbago. Mabilis niyang ginamit ang dual space sa Qin Huaisheng. Kaya niyang gumalaw.
Dalawang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Tila hindi siya magiging parang langgam sa harap ng isang Void God Realm Great Emperor. Si Qin Haoxiang, na lumilipad patungo kay Yezuan, ay nagulat. Ang kanyang bilis ay pinaghigpitan, na ikinagulat niya. Ngunit sa sumunod na sandali, nabalot siya ng kakaibang enerhiya, at agad na nabawasan ang epekto ng dobleng espasyo sa kanya. Isang malamig na liwanag ang dumaan. Nanlaki ang mga mata ni Qin Haoxiang. Isang surge of energy ang agad na nagpakalat sa sword-shattering stars ni Yezuan. Kalooban ng dakilang emperador, ito ba ang kalooban ng dakilang emperador? Labis na nabigla si Yezuan. Gayunpaman, naramdaman niya na ang Great Emperor will ni Qin Haoxiang ay mas mahina kaysa kay Wu Xiang. Marahil, si Qin Haoxiang ay hindi pa tunay na nakakalusot sa Empty God Realm. Dahil iyon ang kaso, nagkaroon siya ng pagkakataong manalo. Gumagamit siya ng upper grade virtual god martial art, Wind Cleaver, sa parehong oras, gamit ang profound meaning para mapabilis ang kanyang bilis. Kung ikukumpara, ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa kay Qin Haoxiang. Good boy, isang taon na kitang hindi nakikita at lumaki ka na sa ganito. Masasabi mong halimaw na lumalaban sa langit. Ngunit ngayon, ako ang soberano ng lahing hayop. How dare you kill my people? Nililigawan mo si kamatayan. Panipi, galit na galit si Qin Haoxiang at hinabol niya si Yezuan. Nakipagsanib na siya sa puso ng dakilang emperador, at ang kanyang pangangatawan ay napakalakas. Gayunpaman, ang testamento ng dakilang emperador ng lahi ng hayop ay bumagsak hanggang sa isang bakas na lang ang natitira. Kung hindi, si Yezuan ay mabigla sa kamatayan. Hindi mapataas ng kalooban ng dakilang emperador ang bilis ni Qin Haoxiang. Bukod dito, higit na umasa siya sa kanyang pangangatawan, kaya naman hindi siya makakalipad ng mabilis. Tulad ng inaasahan, ang kanyang Great Emperor's will ay napakahina. Ito ay mga mundo bukod sa Wushanjis. Hanggat iikot ko siya at haharapin ang iba pang Beast Kings, makakalusot ako sa ikasyam na baitang Beast King Realm at makakalaban ko siya. Kudlit, naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Ang kanyang sword-shattering stars ay direktang nabasag ng Great Emperor's will ni Qin Haoxiang. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pag-atake dahil nahulaan niya na ang kalooban ng dakilang emperador ay mauubos tulad ng totoong chi. 36 overlapping shadows, 32 layers ng Earth Pulse, Tempest Cleave, sabay umatake at umatras. Bagamat ang kanyang mga pag-atake ay nabasag ng Great Emperor's will ni Qin Haoxiang, ang kanyang tunay na chi ay nakabawi ng mas mabilis kaysa sa natupok. Damn it, dapat pinatay ko na lang yung 6 na tao. Nagsisi si Qin Haoxiang na hindi niya maabutan si Yezuan. Siya ay sumanib sa kalooban ng dakilang emperador at naging emperador ng lahing hayop. Ang 9 na Beast Kings ay sumunod sa kanya. Sa makatuwid, hindi siya nakialam sa labanan ngayon. Sa halip, hinayaan niyang lumaban ang mga subordinate ng Beast Race. Kung ngayon lang siya kumilos, si Sito Aotian at ang iba pa ay namatay na ng daan-daang beses. Anak, huwag mong isipin na makakatakas ka. Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong mukha. Biglang sumigaw si Qin Haoxiang. Sa sumunod na sandali, nag-transform siya sa isang pulang Sky Dragon. Natapos ang kanyang pagbabago sa isang iglap, hindi katulad ng ibang miyembro ng Beast Race na matagal bago mag-transform. So fast! Wala sa kanya ang sumpa ng Beast Race. Nanliit ang mga mata ni Yezuan. Pagkatapos ng pagbabago, ang bilis ni Qin Haoxiang ay tumaas ng husto. Siya ay mas mabilis kaysa kay Yezuan. Nagmura si Yezuan sa kanyang puso at nagmamadaling bumagsak sa lupa. Malalim na kahulugan ng Earth, Ground Shrimp. Hindi inaasahan ni Qin Haoxiang na naiintindihan ni Yezuan ang shrimp. Agad niyang tinipon ang kalooban ng dakilang emperador at binomba ang lupa. Boom! 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 Ang kalooban ng dakilang emperador ay isang napaka-espesyal na pamamaraan. Marami itong gamit. Halimbawa, maaari itong gamitin upang sugpuin, ipagtanggol, o kahit na pag-atake. Kung ang malalim na kahulugan at domain ay pinagsama sa kalooban ng dakilang emperador, ang kapangyarihan ay tataas ng husto. Saan man tumingin ang mga mata ni Qin Haoxiang, ito ay parang isang pagsabog.
Ang kapangyarihan ay ilang beses na mas malakas kaysa sa raging flames incinerate the heavens. Mahigit 10 beses niyang binomba ang lupa at sumabog ng mahigit 10,000 metros sa lupa. Napagtanto niya na nawala ang aura ni Yezuan. Patay na ba siya? Kinaikit ni Qin Huaisheng ang kanyang mga mata. Gayunpaman, sa susunod na sandali, bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Ay hindi, agad naman siyang lumingon. Naramdaman niya na hindi dapat patay si Yezuan. Dapat ay bumalik na siya. Dagandong. Gaya ng inaasahan, nang magmadali siyang bumalik, napagtanto niyang dumating na si Yezuan. Sa sandaling ito, mayroon ng higit sa 10 figures sa hangin. Ding! Nakalusot ang host. Level 9 king na ngayon ang host. Tumunog ang system notification. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Tumingin siya sa pulang figure at ngumiti. Habang tulala ang kabilang partido, mabilis niyang ginamit si Shrink para magmadaling bumalik. Pagkatapos, pinatay niya ang ilang Beast Kings at maraming level 7 at level 8 Kings. Ang presyon sa Situ Aotian at sa iba pang 5 ay agad na nabawasan. Ang 6 sa kanila ay pawang mga elite ng Sword God's Palace. Bawat isa sa kanila ay isang henyo na kayang lumaban sa 2 o 3 tao ng sabay-sabay. Kaya nilang kumapit hanggang ngayon. Kanina lang, tinulungan sila ni Yezuan na bawasan ang pressure, pero ngayong ginawa niya ulit ito. 5 level 9 Demon Kings lang ang kalaban nila at 10 level 7 o 8 Demon Kings. Kabanata 675. 36 na nagpapatong na imahe. 32 Layered Earth Pulse. Tempest Cleave. Inatake ni Yezuan ang pulang Sky Dragon na sumusugod. Bagamat mas mabuting gamitin ang paghuhukom ng dragon at ang 8 Desolation Slaying Sword para harapin ang Sky Dragon, masyadong mahina ang paghuhukom ng dragon. Kung hindi nito masasaktan si Qin Huaisheng, hindi nito madadagdagan ang lakas nito. Sa makatuwid, patuloy na ginamit ni Yezuan ang kanyang normal na pag-atake. Boom! 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 Ang kanyang mga pag-atake ay ikinalat ng Emperor Intent ni Qin Huaisheng. Pagkatapos magbago, ang lakas ni Qin Huaisheng ay tumaas ng husto. Gayunpaman, ang lakas ni Yezuan ay tumaas din ng husto pagkatapos ng kanyang tagumpay. Sa makatuwid, wala sa kanila ang nangunguna. Ginamit ni Qin Huaisheng ang kanyang Emperor Intent para takutin si Yezuan. Gayunpaman, ang bilis ni Yezuan ay masyadong mabilis. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, ang epekto ng Emperor Intent sa kanya ay makabuluhang nabawasan. Ginamit niya ang kanyang bilis para umiwas ng galit. Hindi magamit ng mga demonyong halimaw ang kanilang ultimacies pagkatapos magbago sa kanilang tunay na anyo. Gayunpaman, magagawa ng Emperor Intent. Nagtatalo pa rin ang dalawa. Demonic Beast Emperor, huwag kang mag-alala sa amin. Bilasan mo at umalis ka. Kaming mga demonyong hayop ay hindi maaaring mapuksa. Sigaw ng isang grade siyam na Demonic Beast Emperor. Si Qin Huaisheng ay orihinal na tao. Gayunpaman, gumamit siya ng isang espesyal na paraan upang sumanib sa puso ng isang demonyong hayop. Sa makatuwid, direkta niyang nalampasan ang antas ng kalahating demonyong hayop at naging isang tunay na demonyong hayop. Ngayong pinagsama na niya ang puso at layunin ng emperador, siya ay naging Demonic Beast Emperor. Wala sa kanya ang sumpa ng demonyong halimaw. Nangangahulugan ito na ang kanyang mga inapo ay hindi rin. Ang mga demonyong hayop ay naglagay ng maraming pagsisikap upang alisin ang sumpa. Bagamat nakuha ito ni Qin Huaisheng, isang tao, isa na siyang demonyong halimaw. Paano ako, ang Demonic Beast Emperor, Otris? Hindi nakinig si Qin Huaisheng. Gayunpaman, ang kanyang Great Emperor's Will ay ninakaw pagkatapos ng lahat. Ito ay mas mahina kaysa sa kanyang sariling kalooban ng dakilang emperador. Bukod dito, ang Demonic Beast Emperor ay bumagsak ng napakatagal na ang kanyang Emperor Intent ay halos nawala. Sa makatuwid, wala siyang magagawa kay Yezuan. Sa kabilang banda, ang lakas ni Yezuan ay patuloy na tumataas. Ding! Pagpintig ng Earth 32 layered Earth ay nagbago na sa Throbbing of the Earth 64 na layered Earth. Ang pagpintig ng mundo ay nagbago sa sandaling ito. Ang kapangyarihan nito ay tumaas ng ilang beses. Sige, nanlaki ang mga mata ni Yezuan nang magpakawala siya ng 36 overlapping shadows sa Red Sky Dragon.
Hindi mabilang na mga ilaw ng espada ang dumaan patungo sa Qin Huaishang. Nanlaki ang mga mata ng dragon ni Qin Huaishang, at pinilit ang kalooban ng kanyang dakilang emperador. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya nagawang sirain ang 36 na magkakapatong na anino sa isang pagkakataon. Ano? Nagulat si Qin Huaishang. Nagmamadali niyang pinahaba ang kanyang mga kuko at pinabulabog ang pag-atake. Gayunpaman, bahagyang nasugatan ang kanyang mga kuko. Buti, hindi matatalo ang atake ko sa isang hit lang. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Sa ganoong sitwasyon, hindi siya nang ahas na gamitin ang lahat ng true chi sa kanyang katawan para gamitin ang sword-shattering stars. Ang dahilan kung bakit nagawang saksakin siya ni Qin Huaishang gamit ang kanyang espada ay dahil hindi nagbago si Qin Huaishang, at medyo malayo ang distansya sa pagitan nila. Sa ganoong kalayuan, kung wala siyang sapat na totoong enerhiya, maaari siyang mapatay sa pamamagitan ng kalooban ng dakilang emperador. Sa makatuwid, si Ye Zuan ay naghihintay ng pagkakataon na patayin siya sa isang welga. 36 na magkakapatong na anino. Tumipintig na pulso ng mundo, 64 na layered waves. Ang oras ay unti-unting lumipas, ngunit ang lakas ni Ye Zuan ay patuloy na tumaas. Sa puntong ito, ang 36 na magkakapatong na anino ay maaari ng pagsamahin ang 64 na layer ng tumibok na pulso ng mundo ng 5 beses. Palakas ng palakas ang kanyang attack power, at ang kalooban ng dakilang emperador ni Qin Huaishang ay humihina at humihina. Nagsisimula ng tumagilid ang sitwasyon sa pabor ni Ye Zuan. Bumibigat at bumigat ang puso ni Qin Huaishang. Wala siyang tiwala sa pagpatay kay Ye Zuan, kaya naisipan na niyang umatras. Bagamat nasa kanya ang kalooban ng dakilang emperador, ito ay masyadong mahina. Hindi pa huli ang lahat para maghiganti pagkatapos niyang pinuhin ang kalooban ng dakilang emperador. Pagkatapos magdesisyon, tumalikod si Qin Huaishang at umalis, iniwan ang mga eksperto ng lahing Yao. Bagamat nakapagdesisyon na ang Yao race, nakaramdam pa rin sila ng lamig sa kanilang mga puso nang makita nilang umatras si Qin Huaishang. Kapag umalis si Qin Huaishang, tiyak na mamamatay sila. Hindi lamang iyon, ngunit ang buong Yao race ay mapapawi. Gayunpaman, si Qin Huaishang ay walang sumpa ng lahing Yao, at ang kanyang mga inapo ay wala rin. Pagdating ng oras, magkakaroon ng bagong Yao race, isang mas malakas. Gusto mo pa bang umalis? Namilog ang mga mata ni Ye Zuan. Si Qin Huaishang ay naging isang Yao race na kaaway ng mga tao. Kung siya ay tumakas, ang Eastern Continent ay nasa panganib. Sa makatuwid, kailangan niyang manatili. 36 na magkakapatong na anino. 64 na layered earth pulse. Ang 64 na layered earth pulse na pinagsama ng 7 beses ay lumipad patungo sa Qin Huaishang. Ginamit pa rin ni Qin Huaishang ang kalooban ng dakilang emperador upang ipagtanggol, ngunit ang mga pag-atake ni Ye Zuan ay lumalakas at lumalakas. Ang kalooban ng dakilang emperador ay hindi kayang talunin ang pag-atake ni Ye Zuan ng sabay-sabay, at ang mga pag-atake ni Ye Zuan ay lumalakas. Habang siya ay umaatres, sa wakas siya ay nasugatan ni Ye Zuan. 10 beses, 11 beses, 12 beses. Patuloy na lumakas ang lakas ni Ye Zuan, habang lumalala ang mga pinsala ni Qin Huaishang. Umuungol. Sa sandaling ito, biglang umungal si Qin Huaishang sa langit, tumalikod, at umangkas. Lalabas na siya. Kumunat ang noo ni Ye Zuan at buong lakas na umatake. Ding! Naintindihan ng host ang malalim na kahulugan ng lifting light as heavy. Sa sandaling ito, isa pang notification ang tumunog mula sa system. Pag-aangat ng banayad bilang mabigat. Ito ang 3 layer na malalim na kahulugan ng lakas. Haha, dead meat ka. Biglang tumawa ng malakas si Ye Zuan. 36 na magkakapatong na anino. 64 na layered earth pulse. Boom! Isang sword ray ang tumama sa katawan ni Qin Huaishang. Bagamat ang pag-ataking ito ay pinahina ng kalooban ng dakilang emperador ni Qin Huaishang, ang lakas ng pag-atake ni Ye Zuan ay damobol man lang pagkatapos niyang maunawaan ang lifting light bilang heavy. Sa sandaling ito, kakailanganin ni Qin Huaishang na gumamit ng hindi bababa sa 3 kalooban ng Great Emperor upang talunin ang pag-atake ni Ye Zuan. Umuungol. Napaungol si Qin Huaishang sa sakit. Ito na ang pagkakataon ko.
Sinamantala ang pagkakataong ito, biglang sinaksak ni Ye Zuan ang kanyang kanang kamay na hawak ang Eight Desolate Sword. Eight Desolate Swordplay, Sword shatters the stars. Path! Bumaon ang malamig na liwanag sa katawan ni Qin Huaisheng. Pagkatapos ng masakit na dagandong, nalante siya. Sa pagtingin sa ulan ng dugo sa kanyang harapan, nakahinga ng maluwag si Ye Zuan. Sa wakas ay napatay na niya si Qin Huaisheng. Kung hindi namatay si Qin Huaisheng, hindi magiging mapayapa ang Eastern Continent. Gayunpaman, naramdaman ni Ye Zuan na malayo pa si Qin Huaisheng para maging isang Empty God Realm Great Emperor. Maaari lamang siyang ituring na half-step Great Emperor. Napakalayo ng kalooban ng kanyang dakilang emperador. Sa sandaling ito, isang alon ng espiritual na enerhiya ang lumutang. Nagmamadaling kinuha ni Ye Zuan ang interspatial ring ni Qin Huaisheng. Ang interspatial ring na ito ay naglalaman ng malaking halaga ng mga kayamanan. Kasabay nito, mayroong isang hindi pangkaraniwang bangkay. Ito ay ang bangkay ng isang dakilang emperador ng lahing demonic beast. Gayunpaman, ito ay nawawalan ng puso. Nang walang ibang salita, nilamon ni Ye Zuan ang makalangit at makalupang kayamanan sa loob, na naging dahilan upang umunlad ng kaunti ang kanyang paglilinang. Pagkatapos makapasok sa Level 9 Sovereign, ang system ay hindi nagbigay ng anumang abiso. Mukhang wala na akong kadena para makalusot sa Empty God Realm Great Emperor. Kabanata 676. Ye Zuan, ang iyong lakas ay tumaas sa ganoong antas. Nakakatakot iyon. Nagpuri si Situ Aotian at nagtanong, nakatakas ba ang halimaw na hari? Patay na siya. Pinatay ko siya. Mahinang sagot ni Ye Zuan. Natigilan si Situ Aotian at ang 5 pa nang marinig ang sagot. Hingal na hingal sila. Alam nila na si Qin Huaisheng ay hindi isang Empty God Realm Great Emperor, ngunit mayroon siyang kalooban ng isang Great Emperor. Gayunpaman, nagawa siyang patayin ni Ye Zuan. Siya ay lubhang makapangyarihan. Ngayong patay na ang Monster King at ang 9 Great Kings of Monsters, pumunta tayo at hanapin ang base camp ng Monster Tribe at alisin sila. Sigaw ni Situ Aotian. Sige, tumango si Ye Zuan. Hanggat napatay nila ang lahat ng tribo ng halimaw sa ilang, ang silangang mainland ay makokonekta sa mainland. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lahat, biglang narinig ang isang matandang boses. Nanginginig ang lahat at napalingon. Nakita nila ang isang matandang nakasuot ng puting damit na nakatayo 100 metro ang layo mula sa kanila. Ano, kahit ako hindi ko napansin. Nagulat si Ye Zuan. Siya ay grade 9 na overlord at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa Situ Aotian at ang iba pang 5 pinagsama. Gayunpaman, hindi niya napansin kung paano nakalapit sa kanya ang matandang nakasuot ng puting damit. Makapangyarihan. Ang matandang nakasuot ng puting roba ay malamang na isang Empty God Realm Great Emperor. Pwede ko bang itanong kung sino ka? Naikuyong ni Situ Aotian ang kanyang kamao at nagtanong. Siya ang disipulo ng Liu Yang Sword God ng Sword God Palace at nakilala niya ang lahat ng Palace Masters. Gayunpaman, hindi pa niya nakita ang matanda na nakasuot ng puting damit. Ako si Tianju Elder. Sagot naman ng matandang nakasuot ng puting damit. Ang pangalan ay hindi pamilyar kay Ye Zuan. Gayunpaman, narinig na ito ni Situ Aotian at ng 3 pa. Senyor, ikaw ay, nauutol na sabi ni Situ Aotian. Sabi ni Situ Aotian na may nanginginig na boses. Nang makita siya ni Ye Zuan na ganito, agad siyang nag-react. Ang matandang nakasuot ng puting roba ay maaaring isang eksperto na nalampasan ang Empty God Realm Great Emperor sa ilang. Oo, may koneksyon ang matandang ito sa Demon Clan. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay dahil ayaw kong patayin mo silang lahat. Mula ngayon, hihigpitan ko na ang Demon Clan. Hindi sila makakaalis sa kailaliman ng Great Wasteland. Kayong mga tao ay maaari ding kumonekta sa pangunahing kontinente mula sa Great Wasteland, walang pakialam na sabi ni Old Immortal Tianju. Ito, nagpalitan ng tingin si Situ Aotian at ang 5 pang iba. Gayunpaman, may narinig si Ye Zuan na kakaiba. Kayong mga tao, nangangahulugan ito na ang Old Immortal Tianju ay hindi tao. Ang Old Immortal Tianju ay kamag-anak sa Yao Clan, ngunit hindi siya tao. Tapos ano siya? Sige, pumayag kami. Tumango si Situ Aotian. Since that's the case, let's use this place as the boundary.
Habang nagsasalita si Old Immortal Tianju, biglang bumuka ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang bitik na napakahaba na hindi makita ng isa ang dulo nito na dahan-daw ang bumukas upang bumuo ng isang kanyan. Anong klaseng teknik ito? Nagulat si Yezuan. Sa isang pag-iisip lamang, bumuka ang lupa upang bumuo ng isang walang katapusang kanyan. Kahit si Yezuan na may Earth Attribute Void Spirit ay hindi magagawa iyon. Mula rito, ito na ang magiging hangganan ninyong mga tao. Maglalagay din ako ng porma sayon dito. Walang demon clan ang makakaalis. Itinuro ng matandang immortal na si Tianju ang kanyan sa ibaba at sinabing, "Oo, senyor." Tumango si Yezuan at ang iba pa. Nang umalangaw-ngaw ang kanilang mga boses, isang porma sayon ang bumangon sa gitna ng kanyan, na naghihiwalay sa dalawang panig. Hindi nakita ni Yezuan at ng iba pa kung paano itinayo ng Old Immortal Tianju ang formation. Nang mabawi nila ang kanilang katinuan, napagtanto nila na ang Old Immortal Tianju ay nawala ng walang bakas. Napakalakas. Bumilis ang tibok ng puso ni Yezuan. Dumating at umalis ang matandang immortal na si Tianju ng walang bakas. Hindi nila alam kung anong kaharian siya. Ito ay masyadong nakakatakot. Siya ay hindi bababa sa isang advanced na dakilang emperador. Siya ay maaaring maging isang prime na nalampasan ng empty god realm. Napalunok ng laway si Sito Aotian. Prime. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ito ang pangalawang beses na narinig niya ang katagang ito. Ang unang pagkakataon na narinig niya ito ay sa Zephyr Thunder Palace. Sa oras na iyon, nag-iwan ng mensahe ang Zephyr Thunder Emperor na nagsasabing umaasa siyang maaaring maging prime ang kahalili niya. Ito ay lumabas na pagkatapos ng Empty God Realm Great Emperor ay ang prime. Sige, tapos na ang usaping ito. Kailangan nating ibalik ang balita. Sabi ni Sito Aotian habang lumingon kay Yezuan at sinabing, "Yezuan, sasama ka ba sa amin?" Pupunta sa Sword God Palace. Tanong ni Yezuan. Oo, grade siyam na king ka na. Kung maabot mo ang Sword God Tower, tatanggapin ka bilang alagad ng isang Palace Master. Gayunpaman, sa palagay ko, kahit na hindi mo maabot ang tore, tatanggapin ka ng isang Palace Master bilang isang disipulo, nakangiting sabi ni Sito Aotian. Naintindihan ni Yezuan ang ibig niyang sabihin. Ang main hall master ng Warlord Hall, si Duan Muyon, ay nakalusot na sa Empty God Realm Great Emperor. Hanggat pumayag ang ibang mga Palace Masters, maaari siyang tumanggap ng isang disipulo. Si Jiang Wenyo ay ganoon din. Kaya naman tinanggap niya ang kanyang anak na si Jiang Tianjin bilang isang disipulo. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng kakayahan, nalampasan na ni Yezuan si Jiang Tianjin at maging ang Palace Master. Sino ang maaaring maging isang peak Empty God Realm King sa edad na 22? Sige, tumango si Yezuan. Pakiramdam niya ay oras na upang makilala ang kanyang ama. Ang Sword God Palace ay matatagpuan sa isa pang sulok ng ilang. Gayunpaman, sa paligid ni Yezuan, 7 araw lang ang inabot nila upang marating ang Sword God Palace mula sa kailaliman ng ilang. Ang Sword God Palace ay itinayo sa ibabaw ng Sword God Tower. Kung ang isa ay hindi miyembro ng Sword God Palace, kailangan niyang umakyat sa tuktok ng tore. Maraming tirahan sa kuweba ang itinayo ng mga eksperto malapit sa Sword God Tower. Sa sandaling iyon, dumating si Sito Aotian at ang 5 pa sa harap ng isang bangin. May malaking gintong pinto doon. Ito ang kuweba na tirahan ng Palace Master ng Seven Knights Palace. Yezuan, maaari kang maghintay dito sandali. Kapag bumalik ako sa Sword God Palace. Bago matapos ni Sito Aotian ang kanyang pangungusap, bumukas ang napakalaking gintong pinto ng malakas at lumabas ang boses ng isang lalaki. Nasa cave dwelling ako, pasok. Ang boses ay kay Duan mo yun. Kaya nandito si Palace Master Duan mo. Kung ganoon, alis muna tayo. Naikuyong ni Sito Aotian ang kanyang mga kamao kay Yezuan at agad na umalis. Pinanood sila ni Yezuan na umalis bago siya tumalikod at humakbang papasok sa malaking pinto. Boom! Muling isinara ang malaking gintong pinto. Matapos makapasok si Yezuan sa tirahan ng kuweba, dumiretso siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang napakagandang palasyo na napapalibutan ng mga bulaklak. Sa sandaling iyon, may 2 figurang nakatayo sa pasukan ng palasyo. Ang isa sa kanila ay si Duan Muyon, at ang lalaki sa tabi niya ay si Yezuan.
na hindi nakita sa kanya ng higit sa 10 taon, si Ye Chong. Kahit na mahigit 10 taon na silang hindi nagkita, nakilala ni Ye Zuan si Ye Chong sa isang sulyap. Ama, humakbang pasulong si Ye Zuan. Umalis si Ye Chong noong bata pa si Ye Zuan, kaya hindi siya pamilyar sa hitsura ni Ye Zuan. Gayunpaman, ang parehong dugo ay damaloy sa kanilang mga buto, kaya hindi naghinala si Ye Chong ng anuman. Zuanir, pinanood ni Ye Chong si Ye Zuan na tumakbo sa kanyang harapan at maingat na sinusukat siya. Pare, nandito ako. Lumuhad si Ye Zuan sa isang tuhod at ikinulong ang kanyang mga kamao kay Ye Chong. Kabanata 697. Mabuti, mabuti. Tuwang-tuwa si Ye Chong, ngunit bigla siyang nakonsensya. Iniwan niya si Ye Zuan nung bata pa siya. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula noon. Hindi niya alam kung paano ginugol ni Ye Zuan ang nakalipas na 10 taon. Nagkita na ulit ang mag-ama. Dapat maraming pag-uusapan. Pasok ka. Ngumiti si Duan Muyun sa kanilang dalawa at inakay sila papasok sa palasyo. Sa totoo lang, mahigit 10 taon na silang hindi nagkita. Dapat silang magkaroon ng walang katapusang mga bagay na pag-uusapan. Tuwang-tuwa si Ye Zuan nang makita niya si Ye Chong. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang mga karanasan at sa kasalukuyang sitwasyon ng Ye family. Nag-chat sila ng ilang oras. Tahimik na nakaupo si Duan Muyun sa gilid at nakinig sa usapan nilang dalawa. Siya ay tila hindi naiinip sa lahat. Si Ye Chong ay ang kanyang mabuting kaibigan. Tuwang-tuwa siya na hinanap siya ni Ye Zuan. Ye Zuan, ano ang iyong kasalukuyang kaharian? Hindi naiwasang magtanong ni Ye Chong. Pakiramdam niya ay napakalakas ng aura ni Ye Zuan at hindi mas mahina kaysa sa kanya. Pare, grade siyam na king na po ako. Matapat na sagot ni Ye Zuan. Kasiyahang tumanggaw si Ye Chong. Not bad. I can feel that your aura is very strong. It is not weaker than mine. Tiningnan ni Ye Zuan ang maputlang mukha ni Ye Chong at nagtanong, Ama, kumusta ang iyong mga sugat? Walang malubhang pinsala, ngunit maraming nakatagong pinsala. Natatakot ako na walang pag-asa para sa akin na makalusot sa empty God realm. Walang magawang umiling si Ye Chong. Pare, hindi ba ayos lang basta makuha natin ang kalooban ng dakilang emperador? Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Biglang sinabi ni Duan Muyun, hindi ganoon kadaling makuha ang kalooban ng dakilang emperador. Sa normal na mga pangyayari, kapag ang isang empty God realm Great Emperor ay namatay, ang kalooban ng Great Emperor ay agad na mawawala. Ang dakilang emperador ng lahing halimaw sa ilang ay gumamit ng isang espesyal na paraan upang mapanatili ang kanyang kalooban. Gayunpaman, pagkatapos ng napakaraming taon, ito ay halos nawala. Ang ganitong sitwasyon ay napakabihirang. Panipi, don't worry, siguradong makukuha ko. Malaki ang tiwala ni Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, walang mga kadena sa kanyang pambihirang tagumpay sa pagkakataong ito. Hanggat mayroon siyang sapat na karanasan, maaari siyang maging isang dakilang emperador. Sige, naniniwala ako sa iyo. Tuwang-tuwang tinapik ni Ye Chong ang balikat ni Ye Zuan. Napalingon si Ye Zuan at nagtanong, Senior Duan Muyun, mayroon bang anumang kondisyon para hamanin ko ang Sword God Pagoda? Hindi, dumiretso ka na lang. Tuldok, umiling si Duan Muyun. Nahihilati God Realm Emperor, hindi ba ibig sabihin ay walang makakapasa? Kumunot ang noo ni Ye Zuan. Sa isang Void God Realm Great Emperor bilang gatekeeper, napakahirap. Walang makakapasa. Umiling pa rin si Duan Muyun. Hindi, ang mga makapasa sa Sword God Pagoda ay talagang papasok sa Sword God Palace. Gayunpaman, paminsan-minsan ay may mga Palace Masters na nanunood. Kung sa tingin nila ay hindi ka masama, direkta kanilang tatanggapin sa Sword God Palace. Nakikita ko, tumanggo si Ye Zuan at sinabing, gayunpaman, umaasa akong matalo si Jiang Wenyu at makapasok sa Sword God Pagoda. Magandang ideya iyon. Mahina na sinabi ni Duan Muyun, ngunit si Jiang Wenyu ay nakalusot sa Void God Realm at pinakipot ang Great Emperor Intent. Ang kanyang lakas ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa Monster Emperor na nakatagpo mo. Mahihirapan kang talunin siya gamit ang iyong kasalukuyang lakas. Napakahina ng Great Emperor Intent ni Monster Emperor Qin Haoshang. Gayunpaman, si Jiang Wenyu ay nakalusot sa Void God Realm sa kanyang sarili.
Ang kanyang Great Emperor intent ay 10 beses na mas malakas kaysa kay Qin Huaishang. Kung lalabanan siya ni Ye Zuan, agad siyang papatayin. Huwag kang mag-alala, kaya kung hamunin ang unang 9 na antas, sabi ni Ye Zuan. Isa na siyang grade 9 na king. Isa pang tagumpay at siya ay magiging isang Void God Realm Great Emperor. Bago siya makalusot, hindi niya matatalo si Jiang Wenyo. Gayunpaman, pagkatapos na makalusot, hindi natakot si Ye Zuan kay Jiang Wenyo. Oo, maaari mong subukan muna. Kahit na hindi mo madagdagan ang iyong lakas, maaari mong mabilis na maunawaan ang malalim sa ikalima at ikawalong antas. Tumango si Duan Muyon. Ang ikalimang antas ng Sword God Pagoda ay ang Earth level. Ang tagapag-alaga ay isang Earth attribute Peak Void God Realm King. Maaaring dagdagan ni Ye Zuan ang kanyang lakas kung lalaban siya sa kanya. Gayunpaman, gusto ni Ye Zuan na pataasin ang kanyang lakas. Pare, maayos ba ang kalagayan ni inay? Biglang tanong ni Ye Zuan. Siya ay nasa Sword God Pagoda. Siya rin ay may pusong demonyo, kaya hindi siya nakalusot sa Void God Realm Great Emperor. Umiling si Ye Chong. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Ye Chong, na-motivate si Ye Zuan. Kinailangan niyang magmadali sa Sword God Pagoda at talunin si Jiang Wenyu upang muling pagsamahin sina Ye Chong at Jiang Xinyan. Huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Pwede mo bang pinuhin ang Sword Essence? Biglang iniba ni Duan Muyon ang topic. Hindi pa. Umiling si Ye Zuan. Wala siyang sapat na DevArt crystals, kaya hindi niya mapino ang Sword Essence. Kung hindi, siya ay nagmamadaling umakyat sa Sword God Pagoda. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Duan Muyon na kung pinino niya ang Sword Essence, maaari niyang patayin ang isang Void God Realm Great Emperor kahit siya ay grade 3 king lamang. Pagkatapos ay patuloy na magtrabaho ng husto. Tumango si Duan Muyon. Hindi niya sinabi kay Ye Zuan kung ano ang Sword Essence. Pare, Senyor, gusto kong tingnan ang Sword God Pagoda. Biglang tumayo si Ye Zuan. Nasa hilaga ng tirahan ng kuweba. Hayaan mong dalhin kita doon. Tumango si Ye Chong. Dahil gusto mong sumama, sabay na tayo. Tumayo din si Duan Muyon. Kaagad, lumipad silang tatlo patungo sa matayog na Sword God Pagoda sa ilalim ng pamumuno ni Duan Muyon. Ang Sword God Pagoda ay itinayo ng unang Palace Master ng Sword God Pagoda. Tanging ang mga kinikilala ng Sword God Pagoda ang maaaring lumipad sa pagoda. Kung sino man ang lumipad ng walang pahintulot, sila ay papatayin kaagad ng mga bantay ng Sword God Pagoda, paliwanag ni Duan Muyon habang lumilipad. Senyor, marami bang tao sa Sword God Pagoda? Tanong ni Ye Zuan na nakakunot ang noo. May kabuuang 9 na palasyo sa Sword God Pagoda. Ako ang Palace Master ng Seven Night Palace. Si Situ Aotian ay ang disipulo ng Six Sun Palace Master. Si Jiang Wenyu ay ang Palace Master ng Ninth Heaven Palace. Para sa iyong ina, si Jiang Xinyan, siya ay nasa Four Moon Palace. Ang Sword God Pagoda ay naitatag sa loob ng maraming taon at maraming mga alagad sa bawat palasyo. Gayunpaman, tinatanggap ng Sword God Pagoda ang mga disipulong ito ngunit hindi ang kanilang mga anak. Ang kanilang mga anak ay kailangang umasa sa kanilang lakas upang umakyat sa pagoda. Panipi. Lumingon si Duan Muyon upang tumingin sa ibang direksyon at nagsabi, may lungsod ng 10,000 espada doon. Karaniwang nakatira doon ang mga kamag-anak ng mga disipulo ng Sword God Pagoda. Nakikita ko. Tumango si Ye Zuan. Hindi nakakagulat na gustong tanggapin ni Jiang Wenyu ang kanyang anak bilang kanyang disipulo. Ito ay dahil dito. Gayunpaman, ang Sword God Pagoda ay naitatag sa loob ng napakaraming taon. Kung ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, magkakaroon ng higit sa 1,000 mga disipulo. Hindi nagtagal, nakita nilang tatlo ang isang malaking pagoda. Kabanata 678. Nagulat si Ye Zuan dahil napagtanto niya na ang dalawang gwardya ay talagang level 8 sovereigns. Ang Sword God's Palace ay talagang pambihira. Regular na si Ye Chong sa Sword God's Palace, kaya nakilala siya ng dalawang gwardya at bahagyang tumango sa kanya. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon ni Ye Zuan dito. Hamanin niya ang tore ngayon. Sumulyap si Duan Muyon kay Ye Zuan at sinabing, ang mga tagapag-alaga ng unang 9 na antas ng Sword God's Pagoda ay pawang mga ilusyon na ginawa ng mga nakatatanda. Kung gusto mong makapasa, kailangan mong patayin sila. Naiintindihan. Tumango si Ye Zuan.
Dahil iyon ang kaso, maaari niyang ilabas ang lahat. Natigilan ang dalawang gwardya, ngunit nakapasok na si Ye Zuan sa Sword God's Pagoda. Mula sa labas, ang Sword God's Pagoda ay napakalaki, ngunit wala pang 10,000 metro ang lapad. Gayunpaman, pagkatapos pumasok ni Ye Zuan, hindi niya makita ang dulo nito. Kaya ito ay isang pagbuo ng ilusyon. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Ang pagbuo ng ilusyon na ito ay napaka-advanced. Pagkatapos ng lahat, ang domain ng Level 9 Sovereign ay higit sa 10,000 metro. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang figure sa harap ni Ye Zuan. Ang mga tagapag-alaga ng unang 9 na antas ng Sword God's Pagoda ay kapareho ng naghamon. Ang nakatayo sa harap ni Ye Zuan ay ang tagapangalaga ng ginto. Anak, makakapasa ka lang kung papatayin mo ako. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may hawak na gintong espada at walang pakialam na sinabi kay Ye Zuan. Excuse me. Bagamat ang taong nasa harapan niya ay isang tao lamang na nabuo sa pamamagitan ng pagbuo ng ilusyon, magalang pa ring sinabi ni Ye Zuan. Sa susunod na sandali, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakaramdam ng napakalakas na presyon. Bang! Ang presyon ng double space ay agad na naging sanhi ng pagsabog ng katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, at nagkalat ang mga sirang paa sa buong lupa. Ang ganda talaga ng illusion formation. Sobrang realistic. Napabuntong hininga si Ye Zuan. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang isang hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Sa labas ng Sword God's Pagoda, lumiwanag na ang mga ilaw sa unang antas, na nangangahulugang nalampasan na ni Ye Zuan ang unang antas. Napakabilis. Talagang napakalakas ni Zuanir. Nagulat si Ye Chong. Kahit na gusto niyang pumasa sa unang antas, hindi ito magiging ganoon kadali. Mukhang lumampas sa inaasahan ko ang lakas niya. Ye Chong, manatili ka rito at manood. Aakyat ako at titingnan. Si Duan Muyon ay interesado at lumipad sa mga ulap, naghahanda na manood mula sa Sword God's Pagoda. Mayroong ilang mga salamin ng pagoda sa Sword God's Pagoda, upang makita nila ang mga imahe ng pagoda ng pagoda. Nang bumalik si Duan Muyon sa Sword God Palace, agad siyang sumugod. Gayunpaman, nang dumating siya, natuklasan niya na nakapasa na si Ye Zuan sa ikalawang yugto. Napakabilis. Sa sandaling ito, nagkataong dumaan ang ilang disipulo ng Sword God's Palace at napansin ang eksenang ito. Naipasa ang Zuan S ng pangalawang pagoda, isa pang, sa isang pagoda. Siya, sa Demon. Ikatlong yugto, isang segundo. Tuldok. Pang-apat na. Tuldok. Ika-limas. Napakabilis ni Ye Zuan. Hindi nagtagal ay naabot niya ang ikapitong antas. Seven Knights Palace Master, nandito na ba ulit si Ye Chong? Biglang umalangaw ang isang matandang boses. Lumingon si Duan Muyon at nakita ang isang kakilala. Binati niya, Liu Yang Palace Master. Ang bagong dating ay ang master ni Situ Aotian, si Liu Yang Sword God. Hindi si Ye Chong. Sino itong batang ito? Sumulyap si Liu Yang Sword God sa salamin ng pagoda. Sa sumunod na sandali, natigilan siya. Insta-kill niya ang 7th level. The combination of gravity space and wind space. Sa katunayan, ang mas matanda ay mas matalino. Si Liu Yang Sword God, na isang Void God Realm, Great Emperor, ay nakakita sa ni Ye Zuan. Sa sandaling ito, nakapasok na si Ye Zuan sa ikawalong yugto. Yung batang yun, parang kay Wind Thunder Emperor to. Ang sandata sa kanyang kamay ay ang Wind Dragon Slash. Natuklasan ng Liu Yang Sword God ang isa pang lihim. Pagkatapos ng kanyang paalala, naramdaman din ni Duan Muyon na totoo ito. Ang Wind Thunder Emperor ang senior nila. 1,000 taon na ang nakalilipas, siya rin ang Palace Master ng Sword God Palace. Gayunpaman, nabalitaan nila na ang Wind Thunder Emperor ay pumunta sa Chaotic Astral Ocean nang malapit nang matapos ang kanyang buhay. I see. Ang batang ito ay nagmana ng pamana ng Wind Thunder Emperor. Naunawaan kaagad ni Duan Muyon. Habang nag-uusap ang dalawa, pumasa si Ye Zuan sa ikawalong antas at pumasok sa ika-9 na antas. Good kid. What a high aptitude. Gusto ko ang batang ito. Lumiwanag ang mga mata ni Liu Yang Sword God. Gayunpaman, biglang sinabi ni Duan Muyon, siya ay anak ni Ye Chong, Ye Zuan. Ano?
Naghinala si Liu Yang Sword God na mali ang kanyang narinig. Napakataas ng kakayahan ng anak ni Ye Qiong. Iniisip niya kung dapat niyang saktan ang mga taong iyon mula sa Nine Heavens Palace para kay Ye Zuan. Gayunpaman, nagpasya siyang laban dito. Si Jiang Wenyo ay nakalusot lamang sa Void God Realm Great Emperor. Hindi naman siya threat. Gayunpaman, ang Nine Heavens Sword God ay napakalakas at dominante. Kung hindi, sa kakayahan ni Ye Qiong, matagal na siyang nakapasok sa Sword God Palace. Ang dahilan kung bakit walang tumanggap sa kanya ay dahil ayaw nilang masaktan ang Nine Heavens Sword God. Ito, si Liu Yang Sword God ay napakasalungat. Ang lakas ng Liu Yang Palace ay mas mahina. Kaya naman, si Liu Yang Sword God ay sabik na tanggapin si Ye Zuan bilang kanyang disipulo. Gayunpaman, natatakot siyang galitin ang Nine Heavens Sword God. Sa sandaling ito, napatay na ni Ye Zuan ang gatekeeper ng ika-9 na antas at pumasok sa ika-10 antas. Gayunpaman, ang gatekeeper ng ika-10 antas ay si Jiang Wenyo. Sa sandaling ito, hindi niya alam na nakapasok na si Ye Zuan sa ika-10 antas. Dahil anak siya ni Ye Qiong, natatakot akong mapunta siya sa katulad ni Ye Qiong kung sasabak siya kay Jiang Wenyo. Sayang lang at grounded si Jiang Xinyan. Hindi siya makakalabas hanggat hindi niya narating ang Void God Realm Great Emperor. Ni hindi niya makita ang sarili niyang anak. Napabuntong hininga si Liu Yang Sword God. Nang pumasok si Ye Zuan sa ika-10 antas, isang tao mula sa Sword God Palace ang nagpaalam na kay Jiang Wenyo. Gayunpaman, hindi alam ni Jiang Wenyo na ang taong pumapasok sa tore ay si Ye Zuan. Sa Nine Heaven Palace, Nine Heaven Palace Master, may nakapasok na sa ika-10 antas ng Sword God Pagoda. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na kahawig ni Jiang Tianjin ang nagmulat ng kanyang mga mata at ngumuso, si Ye Qiong na naman ba? Humph! Pagkatapos ng ilang buwang kapayapaan, muli niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili. Sa totoo lang, matagal na siyang naiinis. Nagsisi siya na hindi niya pinatay si Ye Qiong noon. Tumayo si Jiang Wenyo at umalis sa Nine Heaven Palace. Sa sandaling ito, naghihintay si Ye Zuan sa ika-10 antas. Ang unang 9 na antas ay napuno ng mga kalaban na nabuo ng hanay ng ilusyon. Direkta niyang ginamit ang dalawahang espasyo para durugan ang mga ilusyon. Gayunpaman, ang nasa ika-10 antas ay ang kanyang tiyuhin, si Jiang Wenyo. Nang pumasok si Jiang Tianjin sa Sword God Palace, Grade 4 King pa lang siya. Ngayon, dapat nasa Grade 7 o 8 na siya. Hindi na siya hamon sa akin. Nag-isip si Ye Zuan habang naghihintay. Kabanata 679. Natalo ni Jiang Wenyo si Ye Zuan ng 1,000 beses, kaya gustong makita ni Ye Zuan kung ano ang kaya ni Jiang Wenyo. Naghintay siya saglit sa 10th floor. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang medyo may edad na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang ama ni Jiang Tianjin, si Jiang Wenyo. Gayunpaman, kakaibang sensasyon ang naramdaman niya nang makapasok siya. Nagkamali siya ng hula dahil ang nakarating sa ika-10 palapag ay hindi si Ye Qiong. Sino ka? Bakit may bloodline ka ng Jiang family? Kinaikit ni Jiang Wenyo ang kanyang mga mata at nagtanong. Makapangyarihan ang Jiang family ng Weapon King Hall, ngunit wala sila sa teritoryo ng Sword God Palace. Sa kanyang alaala, siya ang pinakamalakas na eksperto sa pamilya Jiang, na sinundan ni Jiang Xinyan, Jiang Tianjin, at ang Grade 6 na King, si Old Master Jiang. Gayunpaman, maaaring maabot ni Ye Zuan ang ika-10 palapag at magkaroon ng bloodline ng Jiang family. Hindi niya moari kung sino siya. Ako si Ye Zuan. Kinuyam ni Ye Zuan ang kanyang mga kamao at ngumiti. Oo, si Jiang Wenyo ay napakasensitibo sa apelyidong Ye. Ikaw si Ye Zuan. Gulat na tanong ni Jiang Wenyo. Tama na yan. Mahinang sagot ni Ye Zuan. Gaya ng inaasahan. Nagulat si Jiang Wenyo. Dati, narinig niya ang balita mula sa pamilya Jiang. Pagkarinig nito ay labis din siyang nagulat. Pagkatapos ng lahat, minsang pinahirapan ni Ye Zuan ang kanyang pangalawang anak. Sa loob lamang ng ilang buwan, si Ye Zuan ay lumaki sa ganoong antas. Ang talento ni Ye Qiong ay hindi mas mababa sa kanya. Kung si Ye Qiong ay pinangalagaan ng pamilyang Jiang mula pa noong bata pa siya, nakapasok na siya sa Empty God Realm Great Emperor Realm. Gayunpaman, ang anak ni Ye Qiong, si Ye Zuan, ay mas matalino.
Kinakalkula ni Jiang Wenyo at nalaman na si Ye Zuan ay 22 taong gulang. Ang isang grade siyam na king sa 22 taong gulang ay tiyak na magiging isang empty God Realm Great Emperor sa hinaharap. Anong mag-ama? Libu-libong beses nang pumasok si Ye Chong sa touring ngunit hindi nagtagumpay. Akala ko sumuko na siya nitong mga nakaraang buwan, pero parang ipinakita niya ang trump card niya. Ngunguso si Jiang Wenyo. Tutupad ako sa hiling ng aking ama, Empyrean Palace Master. Malamig na sabi ni Ye Zuan. Ang lalaking nasa harapan niya ay ang kuya ng kanyang ina, na tiyuhin din niya. Gayunpaman, hindi siya kinilala ng pamilya Jiang, kaya hindi niya kinikilala ang tiyuhin na ito. Magkalaban na silang dalawa. Sa tingin mo ba ay mayroon kang mga kwalifikasyon upang makapasa dahil lamang sa ikaw ay naging isang pangsyam na ranggo na hari? Naiinis na sabi ni Jiang Wenyo. Ang layunin ko ay makapasok sa Sword God Pagoda. Sagot ni Ye Zuan sa malamig na tono. Mayroong dalawang paraan upang makapasok sa Sword God Pagoda. Ang una ay sa pamamagitan ng Sword God Pagoda. Ang pangalawa ay may isang Palace Lord na nagustuhan siya at tinanggap siya bilang subordinate. Sa sandaling ito, iniisip ni Ye Zuan na kahit na hindi niya matalo si Jiang Wenyo, tiyak na siya ay pipiliin ng isa sa mga Palace Lords batay sa kanyang kakayahan. Sa oras na iyon, hindi ba siya makakapasok sa Sword God's Palace? Hahaha, masyado kang walang muwang. Sa tingin mo ba magugustuhan ka ng isang Palace Master? Biglang tumawa ng malakas si Jiang Wenyo. Sa sandaling ito, mayroon lamang 5 Palace Lord sa Sword God's Palace, kasama siya at si Duan Muyon. Sila ay ang Taiyi, ika-4 na buwan, ika-6 na araw, ika-7 gabi, at ika-9 na langit. Sa Sword God's Palace, ang Taiyi Palace at Ninth Heaven Palace ang pinakamalakas. Ang palasyo ng Taiyi ay walang pakialam sa mga makamundong gawain, kaya ang Ninth Heaven Palace ay higit pa o mas kaunti ang namamahala sa Sword God's Palace. Bilang karagdagan, ang Ninth Heaven Sword God ay napakalakas, kaya walang nang-ahas na. Tanggapin si Ye Chong. Kahit na ihayag ni Ye Zuan ang kanyang pambihirang kakayahan, kailangan pa rin niya ng taong tatanggap sa kanya. Si Lord Duan Muyon ng 7th Night Palace ay isa ring tagalabas, kaya kailangan niya ang pag-aproba ng iba pang mga Palace Lords para tanggapin ang isang disipulo. Ang pinakamahalaga, ang 4th Moon Palace at 9th Heaven Palace ay nasa magkabilang panig, at ayaw ng 6th Sun Palace na pukawin ng 9th Heaven Palace. Sa makatuwid, naramdaman ni Jiang Wenyo na ang mga salita ni Ye Zuan ay katawa-tawa. Gayunpaman, ang mga salita ni Ye Zuan ay isang panandaliang pangungusap lamang. Ang tunay niyang layunin ay supilan si Jiang Wenyo. Kayong mag-ama, pareho kayong nag-overestimate sa inyong sarili. Halika, tingnan ko kung ano ang kaya ninyo. Galit na sigaw ni Jiang Wenyo habang inaalala ang pangyayari kung saan ang kanyang bunsong anak na si Jiang Tiancheng, ay brutal na binugbog ni Ye Zuan. Kung gayon mas mabuting mag-ingat ka. Ninth Heaven Palace Lord, kung hindi ka mag-iingat, papatayin kita. Ngumisi si Ye Zuan at itinaas ang Wind Dragon Slash sa kanyang kamay. Tempest Cloud Slash, Shoo! Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkabasag ng hangin habang papalapit kay Jiang Wenyo ang berdeng slash. Mahusay na emperador ng Wind Thunder. Biglang natauhan si Jiang Wenyo. Sa susunod na sandali, ang Tempest Cloud Slash ay nawasak ng kanyang Great Emperor Intent. Ang pag-ataking ito ay hindi ang pinakamalakas na pag-atake ni Ye Zuan. Una sa lahat, ang Wind Dragon Slash ay hindi pa nakuha ng matagal, at ang oras na kinailangan upang mapangalagaan ito ay hindi man lang 1/5 ng bawang sword. Pangalawa, kahit na ang Wind Blade Profound ay maaaring tumaas ang kanyang lakas sa pag-atake, paano maihahambing ang Wind Blade Profound sa 64 na layered Earth Pulse? Not bad, pero sa tingin mo matatalo mo ako dito. Ngumisi si Jiang Wenyo. Hehe, ngumisi si Ye Zuan at pinanatili ang Wind Dragon Slash. Sa sumunod na sandali, inilabas niya ang bawang sword. Sword God Bawang's Weapon. Pinanliitan ni Jiang Wenyo ang kanyang mga mata. Ang Sword God Bawang ay isa sa mga Palace Masters ng Sword God Palace. Gayunpaman, nahulog siya, naiwan ang Bawang Palace na walang laman. Hanggang ngayon, walang nakalusot sa Empty God Realm. Gayunpaman, narinig na ni Jiang Wenyo ang pangalan ng Sword God Bawang noon. Ang Sword God Bawang ay mas malakas kaysa sa kanyang amo, pangalawa lamang sa Sword God Taiyi.
Kung nabubuhay pa si Sword God Bawang, hindi siya matatalo ni Jiang Wenyu kahit na mayroon siyang 10 ulo. Gayunpaman, ang may hawak ng bawang sword ay si Ye Zuan, kaya bakit siya matatakot? 36 Overlapping Shadows, 64 na Layered Earth Pulse. Muling inatake ng Brown Sword Shi si Jiang Wenyu. Tumitig si Jiang Wenyu at nabawasan ng kalahati ang kapangyarihan ng Sword Shi. Ano? Nagulat si Jiang Wenyu. Ang kanyang pag-iisip ay hindi sapat upang ikalat ang pag-atake. Paano ito posible? Napangiti si Ye Zuan. Anong biro? Noong lumaban siya kay Qin Haoshang, ang kanyang lakas ay ilang beses na mas mahina kaysa ngayon. Bakit naman? Ito ay dahil naintindihan niya ang liwanag bilang mabigat na layunin sa huling sandali. Ito ang triple profound ng lakas. Bilang karagdagan sa kanyang patuloy na pagpapabuti, ang bilang ng beses na pinagsama niya ang Earth Pulse sa 36 Overlapping Shadows ay tumaas. Sa tuwing pinagsama niya ang Earth Pulse, ang lakas ng kanyang pag-atake ay tataas ng husto. Sa kasalukuyan, 18 beses na siyang nag-merge. Bagamat si Jiang Wenyu ay isang Empty God Realm Emperor, isa lamang siyang rank isang Emperor. Bilang karagdagan sa kanyang Sword God Bloodline, gusto niyang iwaksi ang pag-atake ni Ye Zuan ng may pag-iisip. Hindi pwede, haha, Nine Heavens Palace Master, hindi ganoon kaganda ang Emperor intent mo. Biglang tumawa si Ye Zuan at nagsimulang umatake ng baliw. Kung ito man ay Empty God Realm Kings o Empty God Realm Emperors, lahat sila ay umasa sa kanilang mga layunin. Ang mga layunin ni Ye Zuan ay higit na nalampasan ng mga henyong iyon. Sa mga katangian ng hangin at lupa, ang tanging hindi pa niya lubos na nauunawaan ay ang tumibok na pulso ng mundo. Bagamat malakas ang Emperor intent, ang isang labanan sa pagitan ng mga Emperor ay umasa sa kanilang Emperor intent upang sumanib sa kanilang mga pag-atake. Kabanata 700. Anak, huwag kang masyadong mayabang. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang Empty God Realm Great Emperor. Si Jiang Wenyu ay umungal habang ang kanyang figure ay kumikislap at tumangay kay Ye Zuan. Tulad ni Jiang Tianjin, siya ay may fire attribute at may malakas na attack power. Ang Earth Walking Technique, 4 na agility advancements, repulsive acceleration, at wind acceleration ay nagbigay daan sa bilis ni Ye Zuan na malampasan ang bilis ni Jiang Wenyu. Bagamat si Jiang Wenyu ay isang Empty God Realm Great Emperor, hindi ibig sabihin na naintindihan na niya ang lahat ng ultimate. Naiintindihan lang niya ang inextinguishable flames at rising from the ashes, na mas mahina kaysa kay Jiang Tianjin. Ang kalooban ng kanyang dakilang emperador at ang inextinguishable flames ay hindi man lang mahawakan si Ye Zuan. Sa madaling salita, isa siyang gumagalaw na sandbag. 36 Overlapping Shadows, Earth Pulse 64 Layers. Mahusay na Wind Cloud Slash. Patuloy na umaatake ang mga kamay ni Ye Zuan. Hindi lang iyon, gumamit din siya ng iba't ibang ultimates. Bagamat si Jiang Wenyu ay protektado ng kalooban ng dakilang emperador, ang mga pag-ataking ito ay nakapagpahina sa kalooban ng kanyang dakilang emperador. Sa kabilang banda, pantay ang konsumo ng enerhiya ni Ye Zuan. Naaninag sa salamin ng tore ang eksena ng labanan ng dalawa. Nagulat ang mga disipulo ng Sword God Palace. Nagulat din si Liu Yang Sword God. Maging si Duan Muyun ay nabigla hanggang sa hindi makapagsalita. Ang isang grade siyam na king ay talagang nakikipaglaban sa isang Empty God Realm Great Emperor. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ito. Tama, ang batang ito ay minsang nakakuha ng 2 Sword God Bloodline Seeds at pinino ang isa sa mga ito. Ang Fitness Bloodline Seed na ito ay maaaring magpataas ng lakas ng sword skills ng isang tao ng 50%. Hindi nakapagtataka na hindi agad matalo ni Jiang Wenyu ang kanyang atake. Biglang natauhan si Duan Muyun. Gayunpaman, ang 36 na agarang pag-atake ni Ye Zuan ay napakalakas. Kapag pinagsama sa Earth Pulse, ang kapangyarihan ay napakalakas. Parami ng parami ang mga alagad na nagtipon sa harap ng salamin ng tore. Mayroong 12-dosenang mga disipulo mula sa lahat ng siyam na palasyo. Nang makita ng mga disipulo ng Nine Heavens Palace na ang kanilang Palace Master ay hindi man lang makaharap sa isang grade siyam na king, sila ay nahiya kaya gusto nilang maghanap ng isang butas na mapagtataguan. Ang ilan sa kanila ay may mas mahusay na kakayahan kaysa kay Jiang Wenyu, ngunit si Jiang Wenyu ay pinabura ng Sword God Jushan.
Ano kayang gagawin nila? Saglit na nanood si Duan Muyon bago siya mabilis na umalis sa Sword God Palace. Nais niyang ipaalam kay Ye Chong na sabik na naghihintay sa ilalim ng Sword God Pagoda. Ika-10 palapag ng Sword God Pagoda. 9 Heavens Palace Master, lahat ba ng Palace Masters ng Sword God Palace ay kasing mahina mo? Tumawa si Ye Zuan. Buti na lang at nasa kanya ang Sword God's Pagoda. Ang labanan sa loob ng Sword God's Pagoda ay nasa lupa. Kung ito ay nasa ere, hindi siya magkakaroon ng movement speed bonus mula sa 4 na agility. Advancements. Kung wala ang 40% na pagtaas ng bilis ng paggalaw, natural na hindi niya maiiwasan ang mga pag-atake ni Jiang Wenyo at ang kalooban ni Emperor. Bastos. Si Jiang Wenyo ay nagngangalit sa galit. Isa siyang Void God Stage Great Emperor, ngunit talagang niloko siya ni Ye Zuan, isang level 9 king. Paano niya ito natitiis? Gayunpaman, ang kalooban ng emperador ay hindi maaaring tumaas ang kanyang bilis. Masyadong mabilis si Ye Zuan, at hindi makasunod ang kalooban ng kanyang emperador. Kung paghiwalayin niya ang kalooban ng dakilang emperador, ang epekto ay lubos na mababawasan, at ito ay magiging walang silbi. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa rin si Ye Zuan ng 64 layers of pulsating guard, na maaaring gamitin upang harangin ang kalooban ng emperador. Sa isang sandali, si Jiang Wenyu ay talagang walang magawa kay Ye Zuan. Gayunpaman, ang agwat sa pagitan ng dalawa ay patuloy na nagbabago. Let's wear each other out. Bagamat medyo nakakahiya, basta't kaya nating manalo, hindi mahalaga kung anong paraan ang ating gamitin. Namilog ang mga mata ni Ye Zuan. Ang sagradong puno ng buhay ay bahagi ng kanyang lakas. Bukod dito, si Jiang Wenyu ay isang Void God Stage Great Emperor, at isa lamang siyang level 9 king. Ito ay isang hindi patas na labanan. Sa mundong ito, iginagalang ang mga malalakas. Kung ito ay labanan ng buhay at kamatayan, hindi magdadalawang isip si Ye Zuan na gumamit ng mga sneak attack, nakatagong armas, o lason hanggat maaari siyang manalo. Sa mundong ito, maraming nakatatanda ang magtuturo sa kanilang mga junior na hindi nakakahiyang gumamit ng walang prinsipyong pamamaraan, ngunit nakakahiyang mamatay. Bastard, huwag kang tatakbo kung may lakas ka ng loob. Nag-aapoy sa galit ang ulo ni Jiang Wenyu habang umuungal siya ng malakas. Nakakabingi ang kanyang boses, ngunit hindi natinag si Ye Zuan. Sabay takbo at umatake. Ang kanyang pagkonsumo ng Zinki ay katumbas ng kanyang pagbawi ng Zinki. Palagi siyang nasa peak condition. Para kay Jiang Wenyu, ang kalooban ng kanyang dakilang emperador ay kailangang ipagtanggol laban sa mga pag-atake ng domain ni Ye Zuan, lusutan ng 36 na magkakapatong na anino, at subukang takutin si Ye Zuan paminsan-minsan. Ang kalooban ng kanyang dakilang emperador ay mabilis na nauubos. Silang dalawa, ang isa naghahabol, ang isa ay tumatakbo, umikot sa ika-10 antas. Mahigit 10 minuto ang lumipas ng ganito. Nagdilim ang ekspresyon ni Jiang Wenyu. Ikatlo na lamang ng kanyang kalooban ng dakilang emperador ang natira. Hindi lang iyon, paubos na rin ang kanyang Zinki. Logically speaking, ang Zinki ni Ye Zuan ay dapat matagal nang naubos. Gayunpaman, si Ye Zuan ay buhay pa rin at sumisipa, na parang ilang segundo lang ang lumipas. Hindi ito maintindihan ni Jiang Wenyu. Kakaiba ang batang ito. Hindi niya maubos lahat ng Zinki niya. Wala akong magagawa sa kanya. Ano ang dapat kong gawin? Nagmuni-muni si Jiang Wenyu sa kanyang puso. Siya ay isang Void God Realm Emperor. Kung siya ay matalo ni Ye Zuan, maaari rin siyang magbitiw sa posisyon ng 9th Heavens Palace Master. Gayunpaman, wala siyang maisip kahit na mahigit 10 minuto na ang pag-iisip. Ngayon, hindi na niya inatake si Ye Zuan. Sa halip, nagsimula siyang umiwas. Ang kanyang mga aksyon ay nahulog sa mga mata ng mga alagad ng Sword God Palace. Ang 9th Heavens Palace Master ay sumuko na sa pag-atake. Inaamin ba niya ang pagkatalo? Ito ay masyadong nakakatakot. Ang isang Void God Realm Emperor ay talagang tumalon sa mga kaharian upang hamunin ang isang Void God Realm Emperor. Ang batang ito ba ang kahalili ng 8th Desolation Sword God? Kung papasok siya, magiging 8th Desolation Palace Master ba siya? Habang nag-uusap ang mga disipulong ito, may biglang sumigaw. Tumahimik ka. Nang ang boses na ito ay pumasok sa pandinig ng lahat, lumingon sila sa pagtataka at nalaman nilang ang nagsalita ay isang binata.
Hindi maganda, ito ay Jiang Tianjin. Nakilala ng lahat ang binatang ito dahil naiinggit sila kay Jiang Tianjin. Ilang araw na ang nakalipas, si Jiang Tianjin ay tinanggap ni Jiang Wenyu sa Ninth Heaven's Palace at nakamit ang pabor ng Ninth Heaven's Sword God. Kasunod nito, ipinagkaloob ng Ninth Heaven's Sword God si Jiang Tianjin ng kalooban ng isang emperador. Ang kalooban ng emperor na ito ay iniwan ng isang Void God Realm Emperor na pinatay ng Ninth Heaven's Sword God. Kahit na ang kalooban ng emperor ay mawawala pagkatapos ng kamatayan ng isang Void God Realm Emperor, ang Ninth Heaven's Sword God ay may espesyal na paraan upang makuha ito. Ang kalooban ng emperador na ito ay ang ikatlong yugto ng kalooban ng emperador. Sa tulong ng Ninth Heaven's Sword God, napino na ito ni Jiang Tianjin. Sa kasalukuyan, si Jiang Tianjin ay isang ikatlong yugto ng emperador, mas malakas kaysa kay Jiang Wenyu. Sinasabing si Jiang Tianjin ay nag-a-apply para sa posisyon ng 8th Desolation Palace Master. Damn it, bago ko mapino ang kalooban ng Emperor, isa lang akong 7th Stage Emperor. Paano siya magiging 9th Stage Emperor? Galit na galit si Jiang Tianjin. Dati, si Yezuan ay nasa kanyang awa. Ngayon, kahit na ang kanyang cultivation realm ay napigilan si Yezuan, ang kanyang kapanganakan ay hindi mabilang na beses na mas mahusay kaysa kay Yezuan. Kaya naman, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting galit. Sa ibaba ng pabalat ng aklat na ito, sinasabi nito na ang aklat na ito ay inilabas noong ika-24 ng Agosto, at hanggang ngayon, ika-1 ng Disyembre, mayroong eksaktong 700 kabanata. Eksaktong 79 na araw. Hindi ako nagmamayabang, ngunit ang bilis ni Yuluo ay nalampasan ang 79% ng mga libro sa aking library. Sa daan-daang libong aklat sa aking aklatan, ang aking bilis ay maaaring may rank sa nangungunang 100. Si Yuluo ay hindi maaaring maging pinakamahusay, ngunit mas mahusay siya kaysa sa karamihan ng mga tao. Sana maintindihan ng lahat.